Ayan, nakakalahating timba ako dyan. Kanina yan, sa umaga. Ayan. Tapos ito naman ang kay daddy, oh, ayan. Sa timba niya din inilagay, pero inihuhu na yan dyan sa sako. Ayan. Mamaya pa. Manguha pa kami mamaya, ayan. Ito ay before lunch lang namin panguha. Mamaya mangunguha ulit kami pagkatapos namin ng lunch. Ayan, nagpapahipahinga lang, tapos manguha ulit. Ito naman po ang aming ginagawa pag kami po ay nakarating sa bahay. Sa hapon po ay aming hinihimay ang ating paminta. Ayan po. Isa-isa pong hinihimay yan. Inaalis po dyan sa tangkay para po sa kinabukasan ay ibibilad naman po yan. Ganun po ang ginagawa namin. Ayan po. Kapag ganyan po ang pagtatanggal ng paminta sa tangkay. Ang iba po pag sobrang dami, ang tawag po nila ginigiik, yung paa po nila ang kanilang ipinagtatanggal dyan sa tangkay. Kami po, palibasa hindi naman sobrang dami, amin pong kinakamay ang pagtatanggal dyan sa tangkay. Ganyan po ang paghihimay, nakalagay po sa palanggana o kaya sa bilao. At amin pong tinatanggalan ng tangkay isa-isa. Yan po ang paghihimay namin ng paminta. Ganyan po namin hinihimay. Isa-isang hinahawakan yung tangkay at inaalis po yung mga butil ng paminta. Ang butil po ng paminta ay kasing laki po ng ng munggo sa hindi pa po nakakakita sa ating paminta. Ayun po. Meron po diyang mapula, merong green pa, meron namang kulay yellow. Pag po ganon ay magulang na ang ating paminta. Pwede na pong pitasin. Ayan po. At kami po ni Daddy habang naghihimay ay nanonood ng TV. Ayan, dyan po kami sa salas para po hindi masyadong mainip. Ayan o, si Daddy. Naghihimay din po siya. Ganyan po pagkakarating namin galing sa bukid at nanguha ng paminta. Maghihimay naman po. At eto naman po, pagkatapos himayin, kinabukasan po ay inilalagay sa isang lagayan at ibinibilan. Nilagyan po namin ng takip na ganyan kasi po merong baka po siya ay mapuntahan, gayon po matatapon ang ating mga binilad na paminta. Yan po ang kanilang protection naman sa mga manok. Nilalagay po sa loob ng